Minsan, napapatingin ka sa savings mo. Tapos, mapapaisip ka, 20,000 pesos lang? Hindi naman siya zero. Pero, hindi rin siya yung amount na nakaka-relax. Hindi sapat para sabihin mong, okay lang kahit mawalan ako ng trabaho. Hindi sapat para hindi ka kabahan kapag may emergency. Kaya minsan, parang nasa gitna ka. Hindi ka naman totally broke, pero hindi ka rin secure. At kapag naririnig mo yung mga advice online, dapat may 6 months emergency fund ka. Dapat nag-i-invest ka na. Dapat may 100k ka na bago mag-30. Parang ang layo. Kasi sa totoo lang, kung nasa 20k pesos ka pa lang, yung 100k parang ibang mundo. Pero may isang bagay na madalas hindi napapansin. Ang pagitan ng 20k at 100k hindi lang tungkol sa laki ng kita. Mas madalas, tungkol ito sa galaw ng pera mo. Karamihan ng tao iniisip ganito ang problema. Mababa lang sahod ko kaya parang imposible mag-ipon. At to be fair, totoo naman. Kung minimum wage ka o kahit nasa 20k to 30k ang sweldo, hindi talaga madali. May renta, may pagkain, may pamilya minsan na tinutulungan. Minsan may utang pa. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na mag-ipon ka lang ng 100k, parang ang dali pakinggan. Pero ang hirap gawin. Pero napansin ko rin ito sa maraming tao. May mga kumikita ng 25k na nakakaipon. May mga kumikita ng 60k na halos walang natitira. Hindi ibig sabihin pareho sila ng sitwasyon. Pero may isang pattern na paulit-ulit kong nakikita. Hindi lang kita ang nagdidikta kung gaano kabilis lalaki ang ipon mo. Minsan, yung daloy ng pera mo ang mas may epekto. Kung paano siya pumapasok, kung saan siya dumadaan, at kung gaano kabilis siyang nawawala. Parang tubig lang. Kung may butas ang lalagyan mo, kahit dagdagan mo ng tubig, mahihirapan pa rin itong mapuno. Isipin natin yung isang simpleng senaryo. May isang tao na may 20,000 pesos na savings. Hindi siya maluho, hindi rin siya gastador. Pero bawat buwan, ganito ang nangyayari. May darating na sweldo, magbabayad ng bills, magbabayad ng pagkain, may konting gastos para sa pamilya. May konting gastos para sa sarili. Tapos sa dulo ng buwan, minsan may natitira na 1,000 pesos, minsan 500 pesos, minsan wala. Kaya kahit gusto niyang umabot ng 100,000 pesos, parang hindi gumagalaw ang number. Pero kapag tinitingnan mo ng mabuti, hindi ito dahil sa isang malaking gastos. Hindi ito dahil sa isang maling desisyon. Madalas, ito ay dahil sa pattern ng maliliit na galaw ng pera. Yung 120 pesos na milk tea, yung 250 pesos na random na online checkout, yung 300 pesos na pagkain sa labas kapag pagod ka. Hindi sila mukhang malaki. Pero kapag pinagsama-sama sila sa loob ng isang buwan, minsan umaabot ng 3,000 pesos. Minsan, 5,000 pesos. At kapag nangyari iyon, hindi mo napapansin na yung pera na pwedeng pumunta sa savings, unti-unting nawawala. Pero may mas malalim pang layer dito. Hindi lang ito tungkol sa gastos. Tungkol ito sa mental system natin sa pera. Kapag maliit pa ang ipon mo, ang pakiramdam minsan parang walang silbi magdagdag. Halimbawa, kung may 20k ka na, tapos nagdagdag ka ng 1,000 pesos, hindi mo masyadong nararamdaman ang pagbabago. Pero kapag nasa 90k ka na, yung parehong 1,000 pesos parang mas exciting. Kasi malapit ka na sa goal. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang naiiwan sa range na 10k hanggang 30k savings. Hindi dahil hindi sila capable, kundi dahil mahina pa ang momentum ng pera nila. Parang pagtulak ng mabigat na bagay. Sa simula, sobrang hirap. Pero kapag gumalaw na, mas madali na siyang itulak. Dito pumapasok ang isang realization na nagbabago ng perspective ng maraming tao. Ang goal mo mula 20k papuntang 100k, hindi dapat nakaasa sa isang malaking pagbabago.
Mas makakatulong kung isipin mo siya bilang series ng maliit na milestones. Hindi agad 100k. Una, 30k. Pagkatapos, 50k. Pagkatapos, 70k. Hanggang sa 100k. Bakit mahalaga yun? Kasi ang utak natin mas madaling mag-commit kapag ang goal ay nakikita at nararamdaman. Kapag sinabi mong mag-iipon ako ng 80k, nakakapagod isipin. Pero kapag sinabi mong dadagdagan ko lang ng 10k ang savings ko, mas manageable siya. At kapag naabot mo ang unang milestone, may nangyayari sa psychology mo. Biglang nagiging realistic ang goal. Hindi na siya parang fantasy. Naging experience na siya. At kapag nangyari iyon, mas nagiging intentional ang galaw ng pera mo. Kung may 20k ka ngayon, hindi mo kailangan baguhin ang buhay mo para makarating sa 100k. Minsan, ang kailangan lang ay konting adjustment sa sistema. Halimbawa, imbes na hintayin kung ano ang matitira sa dulo ng buwan, baliktarin mo ang proseso. Kapag dumating ang sweldo, kahit maliit, magtabi agad ng ipon. Hindi dahil malaki ito, kundi dahil inuuna mo ang direksyon. Minsan 1,000 pesos lang iyon. Minsan 2,000 pesos. Hindi siya impressive. Pero kapag ginawa mo ito buwan-buwan, biglang may nangyayaring accumulation na hindi mo inaasahan. May isa pang simpleng adjustment. Hindi mo kailangan alisin lahat ng small pleasures. Mas nakakatulong minsan kapag may control sa biglaang gastos. Halimbawa, kung alam mong gumagastos ka ng 3,000 pesos sa random spending, pwede mong gawing 1,500 pesos lang. Hindi ito pagpapahirap sa sarili. Ito ay awareness. Kasi kapag nakita mo kung saan napupunta ang pera mo, mas nagiging intentional ang decisions mo. At doon, nagsisimulang lumakas ang momentum ng savings. Unti-unti, tahimik, pero tuloy-tuloy. Kung nasa 20k ka ngayon, may dalawang paraan para tingnan iyon. Pwede mong isipin na ang layo ko pa sa 100k. At oo, technically, totoo iyon. Pero pwede mo rin siyang tingnan ng ganito. May 20k ka na. Ibig sabihin, nakagawa ka na ng isang bagay na maraming tao ang hindi pa nasisimulan. May foundation ka na. At ang pagitan ng 20k at 100k, hindi laging dramatic. Hindi siya palaging dahil sa malaking promotion. Hindi rin palaging dahil sa biglang swerte. Madalas, nangyayari siya dahil sa mga tahimik na buwan. Yung mga buwan na nagtabi ka ng konti, yung mga buwan na nagdesisyon kang hindi mo na gumastos, yung mga buwan na pinili mong ayusin ang sistema mo. At kapag pinagsama-sama mo ang mga buwan na iyon, biglang darating ang araw na mapapatingin ka ulit sa savings mo. At hindi na 20k ang makikita mo. Malapit ka na sa 100k. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil naging consistent ka. At sa pera, minsan iyon talaga ang pinakamahalagang skill. Hindi pagiging perpekto, kundi kakayahang gumalaw ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Doon nagsisimula ang bagong kwento. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.